Okay, the Lord's Day. Yeah, okay. Yeah, happy the Lord's Day. Yeah, especially Korean used to say very difficultly Lord's. Yeah, because Korean word, the pronunciation doesn't have the R and L separation. Yeah. Ang Koreans po, hirap po talagang magsabi ng L. Kasi yung R at L nila ay iisa lang. Yeah, so many Korean used to say the Rose Day, Rose. Okay, yeah, just I wanna share his message with title of the unity in the church. Ang title po ng i-share ni Pastor ngayon ay ang pagkakaisa ng iglesia o ng church. Yeah, today's passage is Ephesians chapter 4 and verse 1 to 6. So just we wanna read the passage in as Tagalog together. Are you ready? Mga taga-Efeso, chapter 4, verses 1 through 6. Kaya nga, bilang isang bilanggo, dahil sa Panginoon, hinihimok ko kayo na mamuhay ng naaayon sa pagkatawag sa inyo ng Diyos. Magpakumbaba kayo, magpakahinahon, at magtiisan sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Pagsikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Iisa ang katawan at iisa ang Espiritu, gaya ng iisang pag-asa na tinawag kayo ng Diyos. Iisa ang Panginoon, iisa ang pananampalataya, iisa ang bautismo, at iisa ang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nangingibabaw sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananahan sa lahat. Amen. 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 Okay, so I want to share the movie, very old movie. Gusto ko pong ibahagi itong isang napakalumang pelikula. O yung mga kaedad namin, alam to. Yes, I know it's very old movie. But has anyone seen or known the movie 300? Alam niyo po ba yung 300 na movie? Really? Yes. O, kaedad namin kayo. Okay, in the movie the 300, the Spartan warriors thought few defeated a massive army through their united strength. Dito po sa pelikulang 300, yung mga mandirigma, ang tawag sa kanila Spartans, di ba? So, na-defeat nila, natalo nila yung isang napakalaking army sa pamamagitan ng kanilang nagkakaisang lakas. Yeah, there's another photo. Just a single small boat struggles against the rough waves, but when the boats gather together, that they can overcome the treacherous waters. Isa pa pong napakagandang illustration dito, yung mga bangka dito. Kapag po may iisang maliit na bangka na lumalayag sa dagat, at kapag po nagkaroon ng bagyo sa dagat, napakalakas ng alon ng tubig, yung bangkang ito ay talagang hindi to magsusurvive mag-isa eh. Pero kapag po yung bangka ay may kasamang iba pang mga bangka, kahit na maliliit sila, kung sila po ay sama-sama, na maglalayag, ay kaya po nilang paglabanan yung mapanganib na tubig. Yeah, what seems impossible alone becomes possible together. Yung imposibleng mangyari, gawin ng isang tao, ay nagiging posible po yan kapag tayo po ay magkakasama. Yeah, many becoming one, this is what we call community. Yung maraming tao na nagsasama-sama at nagtutulong-tulong, ang tawag po dyan ay komunidad. Yeah, I want to talk about the community. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon, komunidad. Yeah, though God is self-existent and almighty, but He possesses the character of community. Kahit na po ang ating Diyos ay wala pong lumikha sa Diyos, at siya po ay ang Diyos natin, kaya pong mabuhay ng Diyos ng mag-isa. At makapangyarihan niya sa lahat. Kahit na po ganyan siya, ang ating pong Panginoon ay may karakter, may katangian ng isang komunidad.
Yeah, in Genesis chapter 1, verse 26, God said, "Let us make man in our image, in our likeness." Yeah, in Genesis chapter 2, 24, it says, "For this reason a man will leave his father and mother and be united with his wife, and they will become one flesh." Sa Genesis 2:24 naman po ang sabi dito, "Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikipag-isa siya sa kanyang asawa, at sila'y magiging isang katawan." Yeah, through Adam and Eve, He established the family as the smallest community unit. Sa pamamagitan po ni Adan at ni Eva, binuo po ng Panginoon ang pamilya. Ito po yung pinakamaliit na unit ng komunidad. This communal nature appears throughout Scripture. Ang taglay po ng Panginoon, yung taglay niya ng pagkakaisa, communal nature, ito po ay makikita natin sa buong Biblia. Yeah, Jesus Christ also describes us as His bride. Ang Panginoong Hesus po, inilarawan niya tayo na kanyang kasintahang babae. Yeah, Revelation chapter 21 verse 2 portrays the church as the bride meeting Jesus Christ. So dito po sa Revelation 21:2, nilarawan po ang ating simbahan, ang church, bilang isang kasintahang babae na makikipagkaisa kay Jesus. Bible said, "I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband." At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit galing sa Diyos, na parang isang babaeng ikakasal na gayak para sa kanyang mapapangasawa. Yeah, from beginning to end, the Scripture reveals God's communal nature and His people's journey toward unity. Mula po sa umpisa hanggang sa dulo, ang Biblia po pinapakita nito yung katangian ng Panginoon, yung communal nature or yung pagiging isa, unity ng ng Panginoon at yung paglalakbay tungo sa pagkakaisa ng kanyang mga anak. Yeah, God gave us and God planted the church here that is built on the rock with Christ Jesus as the head. In-establish po, itinayo po ng Panginoon ang church, ang iglesia na sa ibabaw ng bato, built on a rock. At ang Panginoong Jesus po, siya po ang ulo ng church. Yeah. Amen po ba? Amen. Amen, amen. Yeah, the church consists of 4 pillars. Ang simbahan po, iglesia, ay mayroong 4 na haligi. Yeah. The first pillar is worship in spirit and truth. Yung una po ay ang pagsamba sa espiritu at sa katotohanan. Yeah, second pillar is fellowship as koinonia. Yeah. Ang pangalawa po ay pakikisama o pakikipag-ugnayan. Third pillar is service and dedication. Pangatlo naman po ay serbisyo at dedikasyon. Yeah, the last pillar is to the evangelism. Pang-apat naman po, ang panghuli ay ebanghelismo o yung pagpapalaganap ng mabuting balita. These pillars, all pillars bear fruit within a united church, a united His people. Ang 4 na haligi pong ito ay namumunga po yan, nagkakaroon ng bunga, kung ang church po ay nagkakaisa. Yeah, sometimes living as God's children while resisting worldly values is very challenging. Kadalasan po, minsan sa buhay po natin, bilang mga anak ng Diyos, medyo mahirap po talaga na mamuhay dito sa mundong ito kasi kailangan nating labanan yung mga makamundong bagay, makamundong pag-uugali dito sa mundo. Yeah, when we try to love some people and maintain faith in the world, we face intense struggles. Kapag po tayo ay sinusubukan nating mahalin yung mga kasamahan natin, yung mga nasa paligid natin, pero kapag po tayo ay tinatry natin gawin yon, pero nananatili pa rin tayo dun sa makamundong kagustuhan natin, makamundong pag-uugali natin, nakakaranas po tayo ng struggle or difficulty na mahalin ng iba.
Sometimes we fall and feel discouraged. Minsan po, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, at pagkatapos nito, talagang pinanghihinaan na tayo ng loob. Yeah, yet, when we come to church, exhausted from trying to live faithfully, we find peace. Pero po kapag pumupunta tayo ng church, sa buhay natin, araw-araw, Monday through Friday, nagtatry talaga tayo na mamuhay ng may pananampalataya. At pagpunta natin sa faith, nakakapagod kasi yun para sa marami na tumayo tayo sa pananampalataya natin. Pero pag nagsama-sama tayo sa church, pumunta tayo sa church, nakakahanap tayo, nakakatagpo tayo ng kapayapaan. Yeah, have you experienced? Yes. Yes. Yeah, that's what a church is. Yan po ang simbahan. Yeah, where do we find strength when we come to church after spending a week struggling in the midst of worldly value? Saan po ba tayo makakahanap ng kalakasan natin sa pang-araw-araw? Pagkatapos nating mamuhay isang buong linggo, nahirap tayong labanan yung mga kasalanan ng mundong ito. Saan po ba tayo makakahanap ng kalakasan? Yeah, sometimes feeling different from others and questioning if we really need to live this way. Minsan po, bilang mga Kristiyano na nagsusubok tayo na mamuhay faithfully sa pagsunod sa Panginoon, nakikita natin parang kakaiba yung pamumuhay ko sa iba. Parang baka tingin ng iba, weirdo ako. Yeah, but answer is always same and correct. We know we are not living strangely at all. Here are our friend, our family who are also living according to God's word. Pero ito po ang sagot dyan, ang katotohanan. Hindi po tayo kakaiba kasi nandito sa church yung mga kaibigan natin, yung mga kasamahan, sumusubok din sila, nag-e-effort din sila na mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Yeah, you can find peace from heaven in seeing the believers walking the same narrow path of faith in their schools and workplace and homes. Pwede po tayong makatagpo ng kaginhawaan kapag nakikita po natin yung mga kapwa nating mananampalataya na naglalakad sila sa parehas na narrow path, yung makitid na daan na nilalakaran natin. Ito yung path of faith sa kanilang mga eskwelahan, sa kanilang mga trabaho, at sa kanilang mga tahanan. Yeah, though our life of faith might seem peculiar and different to the world, here in church we know this is the right way. Kahit na po yung faith walk natin, yung paraan ng pamumuhay natin, ay parang kakaiba, weird siya sa tingin ng mga tao sa mundo. Pero alam po natin na dito sa church, ito ang tamang daan. Yeah, we are not alone in this battle. Hindi po tayo nag-iisa sa battle na ito, sa digmaan na nangyayari. Yeah, everyone here is fighting the same fight. This is how we should live as servants redeemed by Jesus' blood and knowing the truth. Ang lahat po sa atin dito ay nagkakaroon ng labanan, faith sa ating pananampalataya, same faith walk, same fight. Pero alalahanin natin na ang mga tagapaglingkod ng Diyos, tayo po ay niligtas ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang dugo at tayo po ang may hawak ng katotohanan. The church is a place where the very presence of fellows believers bring the shalom. Ang simbahan po ay ang lugar kung saan ang presensya ng bawat kasama nating mananampalataya ay dapat magbigay ng shalom o ng kapayapaan sa atin. But the shalom we receive doesn't come from seeing others living perfectly. Pero hindi naman po natin makikita yung kapayapaan na yon kapag nakita natin yung iba na perfect yung buhay nila, na perfect yung
the way they live their lives. Hindi po ganon. Rather, we find greater shalom in seeing others who, despite sometimes falling, acknowledge the weaknesses before God and struggle to take even one step forward in faith. Yung mas dakilang shalom o kapayapaan, nakikita natin yan dun sa mga tao na nadadapa, nagkakasala, pero sa kabila ng pagkakamali, inaamin nila na sila ay nagkamali, inaamin nila na meron silang pagkukulang sa harapan ng Panginoon at sila ay nagbibigay ng effort, nagsa-struggle sila, gumagawa sila ng paraan, one step at a time, sila ay naglalakad patungo sa kanilang pananampalataya. Through the church, God gives us the strength to overcome the world as we confess our faith together, encourage one another to rebuild a clear vision and strive together to live out that faith. Sa pamamagitan po ng simbahan, ng iglesia, ng church, tayo po ay binibigyan ng kalakasan ng Panginoon upang mapagtagumpayan natin ang mundong ito habang kino-confess, dinideclare, sinasabi natin yung ating pananampalataya. Sama-sama nating ginagawa ito at tayo ay nagpapalakasan, pinapalakas natin ang isa't isa, tinutulungan natin ang bawat isa na magkaroon ng klaradong pangitain, ng vision, ng pangarap mula sa Panginoon at tayo ay sama-sama na mamuhay sa ating pananampalataya. Amen. Yeah. He places beside us those who truly love Him and walk the path of faith, establishing them as spiritual followers, as helping us walk together. Naglalagay po ang Panginoon sa ating tabi, sa ating buhay ng mga tao na mahal ang Diyos at sila ay naglalakad sa pananampalataya sa Diyos at tinutulungan natin sila, pinapatibay natin sila para sila ay sumunod sa Diyos at kapag sila ay nanghihina, tinutulungan natin sila na maglakad sa pananampalataya. Yeah, Jesus compared the church to Christ's body. Inihalin tulad po ng Panginoong Hesus ang church sa katawan ni Kristo. And instructed us to serve and build up the weaker members. At sinabihan tayo, pinaalalahanan po tayo ng Panginoon na pagsilbihan at tulungan nating lumago yung mga mananampalataya na mahina pa. Yeah, the 1 Corinthians chapter 12, verse 24 to 25 says, But God has combined the members of the body and has given greater honor to parts that lacked it, so that there should be no division in the body, but that the parts should have equal concern for each other. Yeah. Sabi po sa Corinthians, hindi na kailangan ng gayong paggalang sa mga bahaging magaganda. Ngunit, pinagsama-sama ng Diyos ang mga bahagi ng katawan at binigyan ng higit na karangalan ang mga bahaging kulang sa karangalan upang walang magkakaha at ang bawat bahagi ay nagmamalasakit sa isa't isa. Amen, amen. These are the characteristics of body parts. Ito po ang katangian ng mga bahagi ng katawan. Yeah, number 1 is share a common purpose, same purpose for overall health. Ang una po ay ang mga bahagi ng katawan ay may iisang layunin para sa pangkalahatang kalusugan. Yeah, 2 is interconnectedness. Pangalawa po ay ang pagkakaugnay-ugnay. Yeah, 3 is cooperation. Ang pangatlo po ay ang pagtutulungan. Yeah, especially just new members need dedication and care from existing members to become mature disciples. Lalong-lalo na po yung mga bagong miyembro ng ating church, kailangan po nila ng dedikasyon at pag-aalaga mula sa mga matatagal ng miyembro para po sila ay lumago sa kanilang pananampalataya at maging tagasunod ng Panginoong Hesus. Yeah, just as a parent dedication nurtures children's growth, the church community requires service. Katulad na lamang po ng mga magulang na
Meron silang dedikasyon para mapalago ang kanilang mga anak. Ganon din po sa church. Ang church community po ay nangangailangan ng ganitong klaseng serbisyo. That without dedication and effort towards one another in the church, none of us can build a healthy faith. Kapag pong wala pong dedikasyon at pagsisikap ang bawat isa sa church, ay hindi po mabubuo ang isang malusog na pananampalataya. When I look at you and our church members of SF Church, I find many reasons to be thankful. Sa tuwing tinitignan ko kayo, ang mga members ng SCF Church, marami akong dahilan para magpasalamat sa Diyos. Yeah, it is always appreciated to see how you consider SF as my church to serve. Pinapahalagahan ko na kinonsider ninyo na maging ang SCF Church bilang inyong church at dito kayo maglingkod sa Panginoon. Yeah, there is a great joy in seeing your faith grow step by step as you fight the good fight of faith. Napakalaking kaligayahan ang nararamdaman ko kapag nakikita ko na unti-unti kayo ay lumalago sa inyong pananampalataya at nilalabanan natin ang mundong ito sa ating pananampalataya. Yeah, like the joyous announcement today, right? However, I sometimes also see the weaknesses among our church members. Kaya lang, minsan nakikita ko din na may mga kahinaan ang ating mga church members. Yeah, not often. Sometimes I notice when some only associate with those they're close to or just comfortable with. Hindi naman madalas, pero minsan nakikita ko yung iba sa atin dito, nakikipag-ugnayan lang, nakikipag-usap lang dun sa mga tao na close nila o komportable sila. Yeah, or when personal conflicts arise, some choose to switch to other connect group or change their ministry assignments rather than walk through the difficulties. O kaya naman, kapag nagkakaroon ng mga personal na alitan, yung iba, may ilan na umaalis, lumilipat ng connect group, o kaya naman, umaalis sa ministry, doon sa assignment nila na binigay ng Panginoon, sa halip na i-work out yung mga personal issues o problems. I also see times when our new members, after graduating from the new family class, are left alone without care from others in our midst. Nakikita ko rin minsan na meron tayong mga new members dito, kapag graduate na sila doon sa new family class, iniiwan na sila, wala nang nagkikare sa kanila mula doon sa mga matatagal na dito sa church natin. But the church is one body. Ang simbahan po ay isang katawan. Each member is of each part of Christ. Ang bawat miyembro po ng simbahan na to ay bahagi ng katawan ni Kristo. Yeah, if members don't support each other, but instead of attack one another, the body can develop serious illnesses like diabetes or rheumatoid arthritis, potentially leading to death. Kapag ang mga miyembro po ng katawan ay hindi sinusuportahan ng isa't isa, bagkus ay inaatake ang bawat isa, ang katawan po ay maaaring magkaroon ng seryosong sakit katulad ng diabetes o kaya naman rheumatoid arthritis na maaaring mag-lead sa kamatayan. Yeah, illnesses is always difficult. Yeah, Jesus Christ established His church here because He knew we cannot live alone in this world. Ang Panginoong Jesus po ay nagtayo ng simbahan dito kasi alam po niya na hindi natin kaya na mabuhay sa mundong ito na nag-iisa. Yeah, what are we doing for one another in the church, which is the body of Christ? Ano po ba ang ginagawa natin sa isa't isa dito sa simbahan na katawan ng Panginoong Jesus? Yeah, are we still judging or turning away from
other members based on our emotions and circumstances? Tayo po ba ay hinahatulan pa natin o kaya iniiwasan pa natin yung ibang mga miyembro dahil sa nararamdaman natin sa kanila o dahil sa mga nangyari? Yeah, just we saw the video, just highlight of the Favor conference, right? Yeah, Nakita natin kanina yung video nung nag-attend ang youth dun sa conference sa Favor. yeah, the Paulo made the video. Just please. Yay. Yeah, thank Si you. Thank Brother you. Paulo, pagaling ng pagaling. Yeah, a few weeks ago, our YP leaders and media team and the scholarship students attended the counterculture conference for youth and young adults of Favor Church in Ortigas. Nung mga nakaraang linggo po, yung mga YP natin dito, mga leaders, yung mga media team, yung mga scholars natin, umattend po ng counterculture conference para sa mga kabataan at yung mga young adults dyan po sa Favor Church sa Ortigas. Yeah, after the conference, they submitted surveys and reports. Pagkatapos po nung conference, nag-submit po sila ng report nila, yung mga napansin nila, mga comments nila, feedback nila tungkol dun sa seminar na conference. When I asked what many attendees that responded that it was the warmth of being welcomed. Nung tinanong po dun sa form, ano ba yung pinaka-impressive para sa inyo na nakita ninyo dun sa conference? Marami pong mga umattend ang nagsabi, yung init ng pagtanggap sa amin doon sa lugar na yon. Yeah, it was right. Yeah. In fact, this was exactly one of what I hope they would experience and learn from this conference. Actually, yan talaga yung isa sa mga bagay na hinahangad ko na makita ng mga kabataan, ma-experience nila at matuto sila sa conference na inatenan nila. Yeah, dear SF Church. Mahal kong SCF Church. Just as Jesus sacrificed himself and saved us, and let us deny ourselves and take up our cross and walk together as a united church in faith. Katulad na lang ng sinabi ni Jesus na isinakripisyo niya ang kanyang buhay at iniligtas niya tayo, kaya tayo ngayon ay tanggihan natin, i-deny natin ang ating mga sarili, pasanin natin yung ating krus at tayo ay sama-samang lumakad bilang isang simbahan na may pananampalataya sa Diyos. Let's not just receive grace, but grow by sharing it with others. Huwag lamang po tayong tumanggap ng biyaya ng Panginoon. Tayo po ay lumago at ibahagi sa iba ang biyaya na natanggap natin. Amen. Yeah, if someone has hurt you, yeah, it's very hard, very difficult. But let's ask God for a loving heart toward them. Kapag po may nakasakit sa inyo na tao, mahirap yon. Siyempre, masakit yon. Pero, hingin po natin sa Panginoon na bigyan tayo ng pusong mapagpatawad, pusong mapagmahal para dun sa mga tao na nakasakit sa atin. Yeah, give me the loving heart. Yeah, right there. Yeah, instead of dwelling on our wounds and emotions, let's take the first step to blessing and praying for others as one body. Imbis po na tayo'y manatili dun sa sakit na naranasan natin, dun sa sugat na idinulot ng taong yon sa atin, mag-umpisa po tayo. Tayo na po ang manguna na i-bless natin yung mga taong yon at ipag-pray natin sila bilang isang katawan dito sa ating church. Amen. Amen. When new members join us, let's pay special attention to them and help them grow strong in faith. Kapag po may mga bagong mga miyembro na umaattend dito sa church natin, magbigay po tayo ng espesyal na atensyon sa kanila at tulungan po natin sila na lumago sa kanilang pananampalataya. Amen. Yeah, Ephesians chapter 2, verse 20 through 22 says, explain like some building. Yeah. The built on the foundation of the apostle and prophet
with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. In him, the whole building is joined together and rise to become a holy temple in the Lord. And in him, you too are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. Ibasahin ko po sa Tagalog, itinayo kayo sa ibabaw ng pundasyon ng mga apostol at mga propeta at si Kristo Jesus mismo ang batong panulok. Sa Kanya, ang buong gusali ay maayos na nakalakip at lumalaki upang maging isang banal na templo sa Panginoon. At sa Kanya, kayo rin ay kasama sa itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Amen. I believe this is a time to level up. Okay? Panahon na po para tayo ay mag-level up. Yeah, God will grow our faith together at SF Church and use us to bring back His lost children, lost people, lost spirit, fulfilling His kingdom and will. Palalaguin po ng Panginoon ang ating mga pananampalataya dito sa SCF Church at gagamitin po tayo ng Panginoon upang dalhin dito yung mga nawawalang anak niya para maganap ang kanyang kaharian at kalooban dito sa mundong ito. Yeah, I'd like to close our preaching as we're reading once more our main passage today, Ephesians chapter 4, verse 1 through 6. In Tagalog together, okay? Bilang pagtatapos po, basahin natin muli yung ating main text dito sa Ephesians ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Kaya nga, bilang isang bilanggo, dahil sa Panginoon, hinihimo ko kayo na mamuhay ng naaayon sa pagkatawag sa inyo ng Diyos. Magpakumbaba kayo, magpakahinahon, at magtiisan sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa na dulot ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Iisa ang katawan at iisa ang Espiritu, gaya ng iisang pag-asa na tinawag kayo ng Diyos, iisa ang Panginoon, iisa ang pananampalataya, iisa ang bautismo, at iisa ang Diyos at Ama ng lahat na siyang nangingibabaw sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananahan sa lahat. Amen. 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 Yeah. Christ said, expressing, confessing His verse with our mouth, He will give us, His faith, okay, His strength from heaven, okay, just grab, His passage, His verse. Okay? Kapag po sinasabi natin ng ating mga labi yung salita ng Panginoon, ito po ay tunay na mangyayari sa ating buhay. Yeah, that is our strength. Yeah, if we decide to forgive, to love, to understand, God will give us, okay? Yeah, God will change us, God will lead us, our heart, our spirit. Kung tayo po ay nagdesisyon sa ating isip, sa ating puso na tayo magpatawad, tayo magmahal, tutulungan po tayo ng Panginoon na gawin yan. Amen? Yeah, Amen. Keep walking by faith. Okay, let's pray. Dear living and gracious Father God, we thank you. Mahal naming buhay at mabuting Diyos, maraming salamat po. We are grateful that you have established SF Church here and given us true faith. Kami po ay nagpapasalamat na binuo mo po, itinayo mo ang SF Church sa lugar na ito at binigyan mo kami ng tunay na pananampalataya. Yes, Lord, as we repent our sins when we sometimes act according to our hearts and our thoughts. Kami po ay humihingi ng kapatawaran dahil minsan po kami po ay kumikilos ayon sa aming emosyon at aming mga naiisip lamang. Through the precious blood of Jesus Christ, forgive us and unite us as your children. Sa pamamagitan po, Panginoon, ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus, patawarin mo po kami at pag-isahin mo kami bilang inyong mga anak.
Fill our spirit with your heart and love that is beyond our emotions and thoughts. Punuin mo po ang aming mga kaluluwa, ang aming mga espiritu ng iyong puso at ng iyong pagmamahal na higit pa, Panginoon, sa nararamdaman namin. Yeah, let your love flow through us. Ang iyong pag-ibig ang dumaloy sa pamamagitan namin, Panginoon. Make our lives become the lives of true worshipers. Gawin mong ang aming buhay ay maging buhay ng mga totoong mananamba sa iyo. Let this church be a place where not only we worship, Gawin mo, Panginoon, hindi lamang place of worship ang lugar na ito, but where your lost children also come to worship together. bagkus ito rin po ay lugar kung saan yung mga naliligaw mong mga anak ay pumunta dito upang sambahin ka kasama namin. Through SCF, let us experience the let kingdom in here. Sa pamamagitan po ng SCF, maranasan po namin ang inyong kingdom, ang inyong kaharian at inyong kalooban. Thank you for giving us your truthful word from heaven. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng iyong katotohanan mula sa langit. In Jesus' name we pray. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Amen. Amen.